Sinasabi nila, hindi lahat ng pag-ibig ay dapat ipinaglalaban. Pero paano kung ang taong mahal mo ang siya ring dahilan kung bakit gustong gusto mo pang lumaban? Then would you accept my love for you, Theo? Isang tanong na nagpahinto sa mundo ko. Isang tanong na hindi ko kailanman inaasahang marinig mula kay Jace, ang ultimate crush ko. Ang lalaking akala ko'y hanggang pangarap ko lang. Ako si Theo. Isa akong lekramador na estudyante sa Universidad ng Siliman dito sa Dumaguete City. Kasalukuyan akong nasa dalampasigan dahil sa sobrang nakaka-stress ang second sem as a journalism student. Pero wala naman ako magagawa dahil gusto kong i-pursue ang kursong ito. Kaya para sa akin, laban lang. Paborito kong tambayan sa tuwing sasapit na ang alas 3 at alas 6 ng gabi ang dalampasigan malapit sa universidad na pinapasukan ko. Ewan ko ba, para sa iba, sobrang ingay ng alon at nakakarinting pakinggan. May mga pagkakataon din na naririnig ko sa mga kadorm ko ang mga reklamo nila dahil nadidisturbo na daw ang tulog nila dahil sa sobrang ingay nito. Pero ibahin nila ako. Ang ingay ng alon ang nagsisilbing pampakalma ng sistema ko sa tuwing ako'y overwhelmed sa mga kaganapan sa buhay. Ang alon ang nagsisilbing pag-asa ko sa tuwing makikita ko o maririnig ko ito sa tuwing sasapit ang alas 4:30 ng umaga. Ito ang nagsisilbing senyales para sa akin para patuloy pa rin akong lumaban sa aking mga pangarap kahit ang hirap-hirap naman talagang abutin. At ang dalampasigan naman na ito ang nagsisilbing pahingahan ko. Pero mukhang ang dalampasigan din na ito ang magiging tulay para magkaroon ako ng panibagong rason para lumaban. Kasalukuyan akong nakaupo nang biglang lumapit sa akin ang isang tall, dark, and handsome varsity player ng university namin. Masyadong malalim ang iniisip mo. Baka malunod ka. Habang tahimik akong nakamasid sa nakalalakihang alon na tumatama sa buhanginan, ay isang pamilyar na boses ang bumasag nito. Siya si Jace, ang ultimate crush ko at naging inspirasyon ko para palaging makasali sa mga Dean's Listers. Dahil hindi lang ito MVP pagdating sa sports. Palagi rin itong kasali sa Dean's List at nangunguna sa mga quiz bee. Ikaw pala, Jace. Anong ginagawa mo rito? Kinurot ko ng mahina ang braso ko dahil hindi ko naitago ang kabang nararamdaman ko. Madalas akong tumambay rito, lalo na kapag madami akong iniisip. Ikaw, anong ginagawa mo rito, Theo? Madalas din kitang makitang nakaupo sa pwesto na to, malapit sa puno ng talisay at sa harap ng mga malalaking alon. Nakangiting tinuro pa ni Jace ang naglalakihang alon na papalapit mula sa buhangin. Favorite spot ko ito. Gustong gusto ko kasi na marinig ang ingay ng mga alon na yan at ang puno ng talisay ang nagsisilbi kong panangga sa nakakasilaw na liwanag ng buwan. Why? Hindi mo ba gusto ang buwan? Ang ganda kaya niyang pagmasdan kahit ang layo niya. Hindi naman sa ayaw. Malala kasi ang astigmatism ko. Sagot ko rito. Sunod-sunod naman siyang tumango at walang ano-ano'y tumabi sa akin. Inabutan niya rin ako ng kape na nasa lata. Nagdadalawang isip pa nga ako kung tatanggapin ko o hindi. Ba't yung mga sinabi niya na rason, kaya ko kinuha. Tanggapin mo na. Regalo ko sa'yo yan para makapag-start tayo ng friendship natin. Dahil pareho tayong mahilig sa dagat at sa alon. Di ba? Paano mo naman nalaman na mahilig ako ron?
Gumiti siya sa akin bago niya ako tuluyang sinagot. Halos gabi-gabi akong nagtatambay rito. At halos gabi-gabi rin kitang nakikitang nakaupo dito sa mismong pwesto natin. Pero wala ka naman lang ibang ginagawa kundi pagmasdan ang mga yang nagdalakyang alon. Ano naman ang nagugustuhan mo dyan? The wave saves me from anxiety and depression. It also makes me calm every time I feel overwhelmed or I am sad. Malaki ang naitulong sa akin ng alon na yan. I answered and opened the can of coffee. Napangiti pa ako nang matikman ko ang caramel macchiato na paborito ko. Paborito ko yung caramel macchiato. Biglang sabi ni Jace, kaya mas lalo akong napangiti. Talaga? Paborito ko rin to eh. Lalo na ang caramel macchiato sa Cafe Siliman. I said with delight. May masarap pang kapehan malapit lang dito sa university natin, Theo. Talaga? Hindi ko alam yan eh. Mapuntahan nga pag may free time ako. Sagot ko sa kanya. Tumingin siya sa akin at walang kung ano-ano yung ngumiti. Gusto mo ba puntahan natin ngayon? Ha? Gabi na, baka sarado na at baka wala ring tricycle na dumadaan. Kamot ulo ko pang sinabi. Pasado 8:00 na kasi ng gabi ng mga oras na yon. Kaya madalang na lang ang mga biyahe. At kung meron man ay sobrang mahal kung sumingil. Dahil iba ang singilan ng mga tsuper kapag gabi na. Tumayo si Jace at may kung anong itinuro malapit sa talisay. Nang lingunon ko ito, napaawang na lang ang labi ko. Isang kotse na kulay pula ang naroon at mas nagulat pa ako nang makita kong hawak ni Theo ang key nito. May dala kang kotse? Alam kong rich kid to. Pero bakit naman ganon? Sa pagkakaalam ko, sa dorm siya ng university nagstay dahil madalas maaga ang practice nila sa basketball. Kaya bakit kailangan pa niya magdala ng kotse? Pinilig ko ang ulo ko at sumunod na lang sa kanya nang ayain niya ako palapit sa kotse niya. Hindi ko na problema kung bakit may kotse siya. Ang importante ngayon ay matikman ko ang pinagyayabang niyang caramel macchiato sa coffee shop na binanggit niya. Labas na ng Siliman ang coffee shop na tinutukoy ko. Kaya hindi pwedeng wala akong dalak palaging kotse dahil araw-araw akong pumupunta doon kapag gusto ko. Magkape? Sabi pa ni Jace. Mukhang nahalata yung expression ko nang makapasok kami sa kotse niya. Ganun na ba ako ka-obvious? Grabe, nakakahiya. Ganun ba? Mas okay yun. At least, hindi ka na mamamasahe. Nang makarating kami sa sinasabi niyang coffee shop, ay hindi ko na maiwasan pang mamangha sa sobrang ganda nito. Cat-friendly din sila, kaya sobrang natuwa ako. Maliit lang siya at hindi mo mahahalata na coffee shop siya dahil parang isang bookstore kung tutuusin dahil sa sobrang daming libro na makikita mo kapag nasa labas ka. Ang ganda ng ambience nito. Sobrang calming din ng place. Hindi ko napigilan ang sarili kong puriin ito. Napahawak pa nga ako sa kabilang pisngi ko habang nililibot ko ang paningin sa kabuuan ng shop. Nasa gitna kasi kami pumuesto. I'm glad na nagustuhan mo. Sana magugustuhan mo rin ang kape nila. Nakangiting sabi pa ni Jace at saka tumayo. Mukhang siyang mag-o-order. Pero wag naman sana akong librehin dahil kota na ako sa kape na binigay niya sa akin kanina. Pero laking gulat ko nang pumasok si Jace sa counter area at nagsuot ng apron. Anong trip niya? Don't tell me nagpa-part-time job siya rito. Grabe naman sa pagiging masipag na yan. Theo, come here. Watch me while I make a coffee for you. Napakurap ako sa tinuran niya
Ano raw? Gagawa siya ng kape? Para sa akin? Sure ba siya? Sure ka ba na pwede ko rito, Jace? Hindi ba ako mapapagalitan ng boss mo? Kamot ulo kong nagtanong sa kanya. Boss ko? Sinong boss ko, Theo? E di yung may-ari ng shop na to. Di ba nagpa-part-time ka lang dito? Natawa naman siya sa akin at ginulo ang buhok ko na ikinabilis ng puso ko. Lintik naman to. Bakit kailangan niya pang gawin yon? Hindi ba niya alam na crush ko siya? Gusto niya bang lumala ang pagkakagusto ko sa kanya? Leche. Our family owns this shop, Theo. So you don't have any worry, saad ni Jace, na ikinagalang ng pangako. Ote, panga talaga. Grabe, parang sinampal naman yata ako ng kahirapan dahil sa sinabi niya. Rich kid talaga. Ako kasi poor lang. Natatawa akong sabi. Poor me lang? Bigla naman akong natahimik sa dinugtong ni Jace. Ano to? Nilalandi niya ba ako nang hindi ko na-inform? Baklang to. Gusto mo ba? Rebat ko na ikinatahimik niya. Sus, wala pa siya. Akala niya siya lang ang may baon ng kalandian. Ako rin kaya. Hanggang sa matapos siyang gumawa ng ipinagyayabang niyang kape, ay hindi na siya nagsalita pa. Mukhang nailang na ata si kuya mo. Here is it. Taste it. Nilapag ni Jace ang ginawa niyang kape at sobrang bango nito. Ito ba ang sinasabi mong masarap na caramel macchiato nila? Oo. Nagawa mo mismo? Tumango naman siya sa akin. Ngumiti lang ako sa kanya at nagsimula ng tikman ang kape. Ay akala ko ay nasa Switzerland na ako dahil sa sobrang sarap. Grabe. Tamang-tama lang ang pagkakatimpla. Ang sarap. Hindi ko napigilan pang mapalakas ang boses nang sabihin ko yon. Mabuti na lang at walang gaanong customer sa shop ni Jace ngayon. Narinig ko rin ang mahinang pagngisi ni Jace na ikinahiya ko. Baka isipin niya pa ako, which is true naman. First time kong ipatikim yan sa iba, Theo. Ikaw pa lang ang nakakatikim ng timpla ko. Seryosong sabi ni Jace sa akin. Kahit magulang mo, hindi pa? Hindi pa, wala. Wala silang oras para makipagbanding sa akin. Bakas ko sa mukha ni Jace ang lungkot. Kahit nakangiti siya nang sabihin niya yon. Mukhang may family problem sila. At tila pinipiga ang puso ko dahil doon. Kagaya niya, marami rin akong problema pagdating sa pamilya ko. Ni hindi ko nga maanimin sa magulang ko na bakla ako. Diyos mio. Don't worry. From now on, binibigyan kita ng basbas para ipagtimpla ako araw-araw. At gabi-gabi, biro ko pa rito upang maibsan ang lungkot niya. And it looked effective because natawa siya. Really? Hindi kaya magsasawa ka sa timpla ko, Theo? Hindi ako magsasawa, Jace. Okay, tropa na tayo ngayon. Napawi naman ang tuwa ko nang marinig ko ang salitang tropa. At sa kanya pa mismo galing. Tila nanikip ang dibdib ko. Bakit ganon? Crush ko lang naman siya. Makareaktong puso ko ay parang mahal na mahal ko. Mahal na mahal ko ang isang Jace. Impyerno ako dito sa sarili kong to. Samantala, magmula ng gabing iyon, ay madalas nang mag-aya si Jace na tumambay kami sa shop nila. At siya na rin ang naging kasama ko sa paglalabas ng mga hinaing sa harap ng alon habang nakaupo kami sa dalampasigan. At aaminin kong mas lumalim ang pagtingin ko sa kanya. Kahit klaro naman na kaibigan lang ang tingin niya sa akin. Theo, saan ang punta mo? Uwi ka na ba? Tanong sa akin ni Jace nang dumaan ako sa court ng university.
Oo. Bakit? Tanong ko rin pabalik. Dito ka muna. Antayin mo akong matapos dito para makapagkape rin tayo. Ha? Ayos lang ba sa mga kasamahan mo na tumambay dito? Baka mapapagalitan tayo pareho ng coach mo. Ayos lang ako. Ako nang bahala sa'yo. Hindi na nga ako nakatanggi dahil ngumiti naman siya nang napakalaki sa harap ko. Ang hirap niyang tanggihan. Grabe. Habang pinapanood ko siya maglaro, hindi ko maiwasang humanga kay Jace. Masyado yatang flexible ang katawan niya para magkaroon ng maraming hobbies. Sabi niya sa akin, hobby lang daw niya ang maglaro ng basketball. Papetex-petex lang din naman daw kung mag-aral. Nang hinangaan ko lalo. Sana kagaya rin niya ako na kahit hindi seryosohin ang pag-aaral, siguradong hindi ako babagsak sa mga subjects ko. Sana kagaya rin niya ako na maraming gustong gawin sa buhay. Magkakasalungat kami sa lahat ng bagay. Ni wala akong talent na ibipagpamalaki, kundi ang pagiging nerd ko at reklamador. Ang gwapo ni Jace, diba? Napalingon ako sa babaeng nagsalita sa tabi ko. Nakita ko si Maureen, ang campus princess na siniship-ship kay Jace. Peke akong ngumiti rito at tumango. Hindi ko maiwasang ma-insecure. Bukod kasi sa sobrang ganda ni Maureen, ay kagaya ni Jace. Sobrang talino niya at napakahinhin. Si Maureen lang din ang babaeng ini-entertain ni Jace na mas lalong ikinalungkot ng mukha ko. Lalo pa nang tumingin sa gawin namin si Jace ay bigla na lang kumaway si Maureen. Epal. Ano nga pala ang ginagawa mo rito sa Aero Building? Inihintay mo ba si Jace? Napaharap na lang ako ng tuluyan kay Maureen at nagtataka itong tiningnan. Nagkukwento kasi si Jace na magkaibigan na raw kayo. Dugtong pa niya rito. Ganun ba? Inyaya lang ako rito ni Jace para hintayin siya. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Madalas akong tumatambay rito kapag vacant. Alam mo bang matagal ka nang gustong maging kaibigan ni Jace? Sabi pa ni Maureen. Bakit naman? Nagtataka akong tanong sabay tingin sa gawin ni Jace na nakangiti na parang nakatingin sa amin. Palagi ka raw niyang nakikita sa dalampasigan na tumatambay mag-isa. Hindi kasi yan makatiis si Jace na hindi makaramdam ng awa sa ganon. Ayaw niyang makita siyang palaging mag-isa dahil naaalala niya raw yung sarili niya sa mga taong ganon. Pero hindi ko naman sinasabing kaawaan niya ako. Kaya ba siya nakipagkaibigan dahil naawa lang siya sa akin? Tanong ko kay Maureen. Agad naman siyang ngumiti at umiling. Hindi. Matagal niyang gustong mapalapit sa'yo pero hindi ko alam ang dahilan. Sagot pa nito sa akin. Na ikinataas ng kilay ko. Ikaw, ganon din ba sa'yo si Jace? Kinaibigan ka lang ba ni Jace dahil palagi kang mag-isa, Maureen? Natawa naman siya sa akin. Sabay hampas sa balikat ko. Nakala mo ay close kami. Imbierna na naman. Bigwasan ko kaya siya. No, Jace saved my life. Ang kaninang maaliwalas na mukha ni Maureen ay napalitan na ngayon ng malungkot na ekspresyon. I am a suicidal person, Theo. Dugtong pa niya na ikinatindig ng mga balahibo ko. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko. Bigla ko na lamang niyakap si Maureen. At sa pangalawang pagkakataon, nakaramdam ako ng awa sa taong hindi ko naman lubos na kilala. Siguro dahil naalala ko sa kanila ang kaibigan ko noon na nagpakamatay dahil sa depresyon. Alam kong sobrang stressful ang buhay. But please, huwag mong gawing opsyon ang pagpapakamatay dahil kasalanan yan sa Diyos. If you have a problem, you can approach me and talk to me.
Don't do that again, okay? Ramdam ko ang sunod-sunod na paglunok ni Maureen. Ngunit walang ano-ano'y niyakap ako pabalik na mas lalong ikinailang ko. Thank you, Theo. Totoo nga ang sabi ni Jace. Mabait ka nga. Sabi pa nito. At siya ang kusang kumalas sa pagkayakap ko at ipinagpasalamat ko. Sobrang nakakahiya na kasi dahil narinig ko na ang hiyawan ng mga teammates ni Jace habang tinatawag ang pangalan namin ni Maureen. Pasensya ka na. Hindi ko sinasadyang mayakap ka. Nadala lang ako sa emosyon ko, Maureen. Kamot ulo ko pang sinabi. Muling natawa si Maureen, pero mukhang bigla naman akong mainis dahil sa sobrang hinhin ng tawa niya. Ano ba to, Lord? Di ko na alam. Wala yun. Alam mo, lumabas tayo paminsan-minsan para maaliw ka. Mukha ka kasing friendless. Hindi I have a friend naman, nakaklase ko. Depensa ko sa sarili ko. Dahil totoo naman, may kaibigan akong pinsan ko pa na palagi kong nasasabihan ng mga problema ko. Asa ka si Cheska? Yung nababalitang girlfriend mo? What? Sinong may sabing girlfriend ko yon? Hindi ka ba aware kung gaano katunog ang pangalan mo sa mga kapwa ko? FA, my gosh, Theo. Kung sana makapunta ka lang sa building namin, baka bigla kang atakihin sa puso. Dahil sa sobrang landi ng mga kaklase kong marinig ang pangalan mo. Tinaasan ko ng kilay si Maureen. Hindi kasi ako naniniwala sa sinabi niya. Baka gawa-gawa lang niya. Para sa kanya ako laging sumama at hindi kay Jace. Pish! Akala yata ng babaeng ito. Maiisahan niya ako. No way. Samantala nagtuloy-tuloy lang ang pag-usap namin ni Maureen. Ang dami ko ngang nalaman tungkol kay Jace na sigurado kong hindi ko naman dapat malaman. Pero dahil madaldal ang isang taong to, nasplok niya. Hindi pala maayos ang relasyon ni Jace at ng magulang niya. Ni hindi nga raw tumatanggap ng tulong si Jace galing dito. At ang tinuturing niyang ama ay ang coach niya mismo sa basketball. Scholar lang din pala si Jace kagaya ko. Kaya pala lungkot ng aura niya. Wala sa sariling sabi ko. Ngunit napaigtad ako nang akbayan ako ni Jace at inilapit pa nito ang mukha niya sa mukha ko. Sinong malungkot ang aura? Tanong pa nito. Amoy ko pa nga sa hininga niya ang amoy candy ng Max. At ang pabango niyang hindi ko kabisado ang pangalan pero pamilyar ako sa amoy at sigurado kong pangmayaman na sumisigaw sa bango kahit pawis na siya. Parang kiniliti naman ang buong katawan ko sa ginawa niya. Pero panandalian lang yon dahil bigla siyang lumapit kay Maureen at niyakap ito. Umalik pa si Maureen sa pisnga ni Jace. Talaga namang hindi ko kaya pang tingnan. Ang landi. Unyeta yung babaeng yan. Pupunta ba tayo sa shop niyo, Jace? Tanong ko rito habang nakayakap pa rin kay Maureen. Agad naman itong kumawala sa yakap ni Maureen at humarap sa akin. Sa dalampasigan lang tayo makikita, Theo. Dadalhan na lang kita ng kape. Ihatid ko lang si Maureen sa bahay nila dahil maggagabi na. Delikado sa daan kapag nagko-commute pa siya. Sagot niya sa akin at ikinadurog ng tuluyan ng puso ko. Parang ang dating sa akin ay unahin ko muna ang girlfriend ko bago ikaw na tropa ko lang. Which is ang sakit-sakit kahit wala naman akong karapatang masaktan. Dahil first of all, straight siya at ako naman ay baklang pogi. Sige, wala na akong nagawa kundi pumayag na lang. Samantala, hindi naman nagsinungaling si Jace na dadalhan niya ako ng kape. At pupunta doon sa tambayan namin. Kaya napawi ang inis ko sa kanya. Ang hirap niya kasing tiisin. Grabe,
Almost 3 months na pala tayo magkaibigan, Theo. Oo, at almost 3 months na rin tayong palaging magkasamang tumambay rito. Nakangiting wika ko rin. Thank you for being my real friend, Theo. Ang totoo, wala pa akong totoong kaibigan magmula nang tumuntong ako ng college. Puro temporary friend lang ang meron ako. At yung iba, may mga kailangan kaya ako kinakaibigan. Ikaw lang talaga ang tanging totoo sa akin. That's why I'm so thankful that I approached you that night. Nabanggit ni Maureen na matagal mo rin daw akong gustong kausapin. Pero hindi mo alam kung paano. Totoo ba? Tumango naman sa akin si Jace na ikinakalbog ng dibdib ko. Masado kasi akong delulu, kaya pati puso ko delulu rin. Bakit naman? Anong nakita mo sa akin? Usisa ko pa. Una pa lang kitang nakita dito. Alam ko magiging totoong kaibigan kita. Because you're so kind, Theo. The way you look at the sea and the smile whether the waves starts to move. You're so pure. That's why I like you. Seryosong sabi ni Jace sa akin habang nakangiting nakatanaw sa dagat. Hindi agad ako nakasagot dahil ina-analyze ko pa ang huli niyang sinabi. Ano raw? He likes me? Malisyoso lang ba talaga ako o may ibig sabihin pa yon? Gusto ko pa sana siyang tanungin. Pero baka naman sabihin niyang he likes me as his friend. Wag na lang dahil hindi ko na yata kaya. At masyado mo naman yata akong pinapatameme, Jace. The best ka rin sa mga naging tropa. Solid. Siguro kaya mahal na mahal ka ni Maureen, ano? Ha? Sinong may sabing mahal ako ni Maureen? Bakit? Hindi ba? Nakangiwi kong tanong. Nakakapangalumbaba naman siyang tumingin sa akin na may halong pagtataka. Hindi ah. Aliw ka rin, Theo? May girlfriend bang hindi mahal ang boyfriend nila? Ha? Ano ka? Sira ulo? O sadyang manhid lang? Pardon me ha. Napabalikwas pa si Jace dahil sa sinabi ko na hindi ko naman alam kung anong mali. Masyado na ba ata akong pakialamero? Pero hindi ko kasi mapigilan. Nagsiselos na kasi ako. Gusto ko, ako lang ang mahal niya. Charot lang. Mama mo, pardon. Umupo ka nga. Bakit parang gulat na gulat ka? Secret na relationship lang ba ang meron kayo ni Maureen? Pasensya ka na ha. Kasi halata naman kasi na may kayo. Kahit lihim niyo pa sa lahat. Nakanguso kong sabi. Bigla naman siyang humalagpak ng tawa. Naanimoy nagjo-joke ako. And sobrang benta yun sa kanya. Aliw ka? Aliw ka ha? Pati ba naman ikaw pinaghihinalaan na may relasyon kami? My gosh, hindi ko girlfriend si Maureen. She's my cousin. At isa pa, sa'yo patay na patay yun. Alam mo bang halos maglumpasay na yun sa kilig habang magkukwento sa akin kung paano mo siya niyakap bigla? Ikaw, Theo ha? Ikaw ang may tinatago. Hindi mo naman sinabi na type mo palang pinsan ko. At sa sinabi niya, natitiyak kong parang kamatis ang mukha ko sa sobrang pula nito dahil ramdam ko ang init ng pisngi ko nang muling tumawa si Jace dahil sa sinabi ko. Pero imbes na mainis ako, tila nagdidiwang ang puso ko dahil sa sobrang saya ang nararamdaman ko ng mga oras na yon nang malaman kong hindi niya girlfriend si Maureen. I don't like your cousin, Jake. Diretsahang sagot ko sa kanya na ikinatigil ng pagtawa niya. Nakaupo siya sa tabi ko at tiningnan akong mabuti. Then would you accept my love for you, Theo? So, tila nasa isang paligsahan nang pabilisan ang puso ko dahil sa sobrang bilis ng tibok nito na animoy nakikipagkarerahan upang makalabas na. Sandali ring nahinto
ang paghinga ko at napaawang pa ng konti ang mga labi ko. And I couldn't explain why I looked at Jake so intently. Maybe he was just drunk or maybe he was just pranking me. Pero halos 1 minuto na akong nakatingin sa kanya. Wala pa ring nagbago sa ekspresyon niya. Nananatili pa rin itong seryoso at tila hinihintay ang sagot ko. Pero kahit pilitin kong ibuka ang bibig ko, wala namang lumalabas na boses dito. Tila pati ang laway ko'y natuyo na rin. Maging ang ingay ng alon ay pahina ng pahina at ang tanging naririnig ko lang ay ang sinabi ni Jace. Kumurap-kurap pa nga ako at pilit nang umiti dahil hindi talaga ako makakapagsalita. Kaya kunot noo ko kung tiningnan si Jace at walang ano-ano'y ang hinawakan ang kamay ko at hinalikan ito na ikinatindig ng mga balahibo ko. Tila 100 boltahe ng kuryente ang dumaloy sa buong katawan ko nang sandaling dampian niya ang labi, ang mga kamay ko. I'm aware that you're a gay, Theo. Nang una pa lang kitang makita, alam ko ng lalaki rin ang gusto mo. At mas lalo akong naging interesado sa'yo nang malaman ko sa kaibigan mo na crush mo raw ako ng gabi din na yon bago kita kinausap. Because honestly, matagal na kitang gusto pero nahihiya akong kausapin ka para aminin ang lahat ng to. But I take a risk to confess my feelings to you since I can't handle it anymore. I was jealous earlier when I saw you hugging my cousin who likes you too. I was scared that you might fall in love with somebody. Seryosong sabi ni Jace sa harap ko. Nanginginig ang mga kamay kong inabot ang magkabilaang pisngi ni Jace at inilapit ang mukha nito sa mukha ko. Hindi na rin ako nagpatumpik-tumpik pa at sinunggaban ko na siya ng halik. Ramdam ko ang pagkagulat niya. Pero hindi rin nagtagal ay tumugon siya sa halik ko. Sa halik kong ginawa kong way para malaman niyang gusto ko rin siya. Nang maglayo ang mga labi namin, ay pareho kaming natawa sa isa't isa. I'm sorry. Hindi ko kasi alam ang sasabihin niya kaya hinalikan na lang kita. Siguro naman, alam mo rin ang gusto kong iparating, right? Saad ko pa. Yeah. Na may boyfriend na tayo. Pilyo niyang sagot sa akin at muli akong hinalikan. Matapos ang tagpo ng gabing iyon ay mas lalo pang naging sweet at caring si Jace. Mas nakikita ko rin siya ng lubusan. Hindi lang siya sikat na atleta. Takot rin siyang hindi maabot ang mga pangarap niya sa sarili. Katulad ng dati, madalas rin kami magkasama ni Jace sa tuwing tapos na ang mga klase namin. Kung saan-saan kami nakakarating para lang matikman ang lahat ng caramel macchiato sa bawat shop na target namin at sa bawat dalampasigan na mapupuntahan namin ay maraming alaala ang nabubuo namin. Hanggang sa umabot ang relasyon namin ng 1 taon. Sobrang bilis lang ng panahon. Naaalala ko pa kung paano umiyak ang pinsan niyang si Maureen nang malaman niyang mag-boyfriend na kami ni Jace. Pero natanggap niya pa rin kami sa huli. Ngunit nanatiling lihim ang relasyon namin. Hindi lahat ng tao ay bukas ang isipan pagdating sa tulad naming kabilang sa mga same gender relationship. Kaya sobrang nag-iingat kami na hindi malaman ng iba, lalo na mga teammates ni Jace at coach niya. Ang lalim naman yata ng iniisip mo, baby. Are you okay? Tanong sa akin ni Jace. Isang dapit hapon habang nasa dalampasigan ulit kami, pero nanatili lang kaming nasa loob ng kotse niya.
Wala to. Hindi lang ako makapaniwalang umabot tayo ng 1 year as a couple, Jace. Siyempre, solid kasi ako magmahal, baby. Ngenge, ganoon rin naman ako Pero sobrang mahal kita, Theo. Mas mahal kita, Jace. Nagtuloy-tuloy lang kami sa pagyayabangan kung hindi sino ang mas lamang magmahal sa aming dalawa. Ganyan lagi ang asaran namin. Nagulat pa nga ako nang bigla akong sunggaban ni Jace. Akala ko nga ay smack kiss lang. Ngunit nang ginalaw niya ang dila niya, agad akong gumanti. Ramdam ko ang pag-init namin dalawa. Lalo na nang magsimulang maglibot ang mga kamay namin sa mga katawan namin. Umibabaw si Jace sa akin hanggang sa may mangyari na namang alugan sa loob ng sasakyan ni Jace. I love you so much, Theo. Mas mahal kita, Jace. Ngunit katulad ng napapanood natin sa palabas, hindi lahat ng love story ay may happy ending. Dahil 1 linggo lang ang nakaraan, matapos naming mag-celebrate ni Jace ng anniversary, pinatawag ako ng coach nila. Nang una inisip ko na baka kagaya ni Jace, gusto rin akong rekrutin nito bilang player niya dahil kulang na ang team nila. Pero nung makausap ko siya, halos manginig ang buong katawan ko sa sinabi niya. I knew everything that happened between you and Jace. Pero hindi ko pwedeng itolerate ang behavior nyo. Just because you love each other. Mali ang relasyong binuo nyo. Theo, I know you're aware of that. At alam mo rin kung anong klaseng pamilya meron si Jace. At kung paano maging ma-pride si Jace. Kaya umaasa siya sa scholarship meron siya. Tila hinampas ako ng malaking kahoy sa ulo dahil sa katotohanang hindi ko pwedeng takbuhan. Aware po ako. Pero hindi nyo naman po makokontrol ang nararamdaman namin ni Jace sa isa't isa. Hindi po ako isang kasalanan. Ang magmahal ng kapwa lalaki, kung yun naman po ang magpapasaya sa isang tao, you can't easily judge them by their gender identity. Matapang kong sagot rito. Yeah, but once na hindi mo siya nilayuan, mapipilitan akong tanggalin siya sa team ko. At kahit sobrang galing niya pang player, at kapag nangyari yon, mabawalan siya ng scholarship. Kumabog na naman ang puso ko and pinagpawisan ako ng malamig habang umaalingaw-ngaw ang boses ni Jace sa utak habang sinasabi nitong, I can't lose this opportunity. I can't miss my chance to prove myself to my family. I can't be successful without their help. So I can't lose this scholarship. Napakuyom ang kamao ko. Hindi ko gustong iwan si Jace. At mas lalong, hindi ko ito gustong saktan. Pero hindi ko naman kayang matanggalan ito ng karapatan para maabot ang pangarap niya dahil lang sa selfish way of love ko. Kaya pumayag na lang ako sa gustong mangyari ng coach ni Jace. Kahit masakit pa sa puso ko. Sinimulan ko nang iwasan si Jace. Umalis rin ako sa dorm niya at lumipat ng apartment para hindi ko na ito makita pa. Nakipaghiwalay na rin ako through text dahil hindi ko na yata kayang harap-harapang makipaghiwalay sa kanya. Lalo pat mahal na mahal ko siya. Halos 1 linggo na rin ang inabot nang hindi ko nakita si Jace na ipinagpapasalamat ko. Mukhang kagaya ko ay umiiwas na rin siya sa akin. Sino ba naman kasing hindi kukusang iiwas kung ihihiwalayan ka ng walang dahilan, hindi ba? We're both broken-hearted, but I can't blame him kung tuluyan niya akong iwasan at kamuhian dahil sa ginawa ko. Tila libo-libong karayom ang tumusok ngayon sa puso ko na hindi ko alam kung makakaya ko pa bang makaahon at hindi ko alam
kung kaya ko bang kalimutan ng tuluyan si Jace. Kung gayong siya lang naman ang laman ng puso at isipan ko. At siya ang nakikita ko sa bawat sulok ng campus namin. Ang dami naming memories ni Jace rito. Sad ko kay Cheska. Papasok ng campus. Ngunit ganun na lamang ang gulat ko nang biglang hapulutin ni Maureen ang braso ko. What the heck? What are you doing? Saan mo ako dadalhin? Nagsimula na akong mainis dahil hindi pa rin sinasagot ang tanong ko at patuloy lang siya sa paghila sa akin. Leche, kapag talaga ako late sa first subject namin, kakalbuhin ko tong babaeng to. May pasok pa ako, Maureen. Tumigil ka na, kakatakbo. Hinila niya ang braso ko sa kamay niya. Siya ang pagtama ng mukha niya sa dibdib ko. Aray ha, ang sakit nun. Bakit hindi ka nag-iingat? My gosh, Theo. I wanted to talk to you regarding the breakup. You and Jace. Why did you break up? Why did you break up with him without telling him the real reason, ha? Napakulot ako ng noo at tiningnan siya bago ako nagsalita. Ano ba namang pakialam mo? Tapos na yun. Ani ko pa sa kanya. Tapos na? Talaga lang ha. Halika rito. Ipapakita ko kung anong tapos na sinasabi mo. At muli na naman niya akong hinila. Pero this time, nasa tapat na kami ng court nila Jace na ikinakaba ko. Hey, anong ginagawa natin dito? Ano bang gusto mong mangyari? Tigil inis kong tanong. Kailangan niyong mag-usap ni Jace. I can't accept na naghiwalay na kayo. Bakit ka ba nag-aaksaya ng oras para dyan? Mind your own business, okay? Lintik na. Singhal ko rito at saka tuluyan siyang iniwan. Aminado akong nakonsensya ako sa kanya sa ginawa kong pagsigaw kay Maureen. Pero wala na akong ibang alam na paraan para takasan siya. Kailangan ko ring makaiwas agad sa posibleng pagkasira ng pangarap ni Jace. Samantala muling lumipas ang mga araw, linggo, hanggang umabot ito ng 3 buwan. Walang araw na hindi ko iniisip si Jace at hindi ko iniyakan ang mga litrato naming dalawa na nakadikit pa rin sa wall ko. Hindi ko na kaya ang sakit at kailangan ko na ng pampakalma. At sa dagat lamang ang tanging pampakalma ko. Kaya naman kinagabihan, pumunta ako doon sa paborito kong tambayan. Hindi pa rin nagbago. Malaki pa rin ang alon sa parteng iyon at sobrang ingay pa. Malinis pa rin ang dalampasigan at nananatiling malago ang puno ng talisay. Umupo ako sa paborito kong spot at doon pinakawalan ko ang mga luha ko. Hindi pa man umabot ng 20 minutos. May naramdaman na akong papalapit sa gawi ko. Kaya agad ko ang tiningnan. At halos maubusan ako ng hininga nang makita ko si Jace habang papalapit sa gawi ko. I've never expected to see you here. Long time no see, Theo. Ang brusko niyang boses ay nakapagpatindig ng balahibo ko. At the same time, na-miss ko ang boses na yon. Long time no see rin. Madalas ka ba rito? Pinilit kong pakalmahin ang sarili ko pero hindi ko magawa. Patuloy pa rin ang panginginig ng kamay ko habang sa makalapit siya sa harap ko. Kulot noo ko pang tiningnan ang kape na nasa lata na inabot niya sa akin. Kunin mo na. Sayang naman kung itatapon ko lang. Nakangiti ng sabi at tumabi sa akin. Salamat. Narinig ko ang malakas niyang pagbuntong hininga na tila ba may malalim na iniisip. At sa gitna ng katahimikan sa pagitan naming dalawa ay siya ang unang bumasag muli ng katahimikang yon. Why did you do that, Theo? Ang alin, Jace? Alam mo na lahat, Theo. Bakit hindi mo sinasabi na ngayon pa?
Bakit hindi mo sinasabi na ganun pala ang ginawa ni coach sa'yo? Bakit pinili mong sarilihin? Bakit kailangan mo pa akong iwan at saktan kung pwede naman tayo mag-double ingat? Bakit? Bakit nagpadalos-dalos ka ng desisyon na hindi man lang kumonsulta sa akin? Nanginginig kong tiningnan si Jace. Nakita ko kung paano dumaloy ang mga luha niya and I could no longer stop myself from crying too. I'm sorry. I can't let your dream take away from you because of me. Gusto kong matupad lahat ng pangarap mo, Jace. Pero ikaw ang pangarap ko, Theo. Ikaw ang pangarap kong makasama sa pagtupad ng mga pangarap kong nabanggit sa iyo. Pero paano ko maabot yun kung ang unang pangarap ko ay iiwan ako? Ang sakit-sakit, Theo. But still, I can't blame you. You're a victim of our coach too. And I'm sorry for that. No, ako dapat ang humingi ng tawad dahil nasaktan kita. Sorry, Jace. Let's start again, Theo. I'm begging you. I can't let you go. I really love you. Natahimik ako, hindi agad nakapagsalita. Paano na lang ang pangarap niya? Paano na lang ang scholarship niya? Kung iisipin mo ang scholarship ko, don't worry. I already found another university who never judge the identity of his team. And let's start again, Theo. At mas lalo pa yatang lumala ang pagbuhos ng mga luha ko dahil sa narinig ko. Hindi ko inaasahan na handang isuko ni Jace ang team niyang matagal niyang nakasama para lang sa akin. Hindi ko na nga napigilan ang sarili kong dambahan siya ng yakap. I'm sorry, Jace, and thank you for everything. I'm willing to start our relationship again, and I promise that I will never leave you. I will love you forever. Saad ko pa. Mula noon, muli kaming nagsimula ni Jace ng panibagong yugto ng aming pagmamahalan nang wala nang makakabuwag pa. Hanggang sa muli, ako si Theo at ito ang aking kwento. Mga ka-listeners, ang kwentong ito ay nagpapaalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa saya, kundi pati rin ito sa sakripisyo, pagtitiis at pag-unawa. Kay Theo, hanga ako sa pagmamahal mong handang isakripisyo para sa pangarap ng taong mahal mo. Ngunit tandaan mong hindi mo kailangang pasanin ang lahat na mag-isa. Sa ating mga manonood, huwag matakot magmahal at maging totoo sa iyong sarili. Ang tamang tao ay hindi hahadlang sa iyong mga pangarap. Bagkus, sasamahan kayong abutin ang mga ito. Maraming salamat, Theo, sa pagpapadala ng iyong kwento. At sa ating mga solid listeners, kung gusto niyong magpadala ng mga karanasan sa buhay, sa pag-ibig, maaari kayong sumulat sa amin at isend sa aming mga official Facebook page at Gmail accounts na nakapin sa comment section ng video na ito. Hanggang sa muli, ako si Kuya Rex at handog ko ang awit na ito para sa inyo. Alam mo ba, munti ka na sumuko ang puso ko sa paulit-ulit na pagkakataon na nasaktan, nabigo. Mukhang delikado na naman ako, o bakit ba kinikilig na naman ako? Pero ngayon ay parang kakaiba, pag nakatingin sa iyong mata ang mundo ay kalma. Ngayong nandyan ka na, di magmamadali, ikaw lang ang katabi, hanggang sa ang buhok ay pumuti. Di na maghahanap ng kung anong sagot sa mga tanong, dahil ikaw ang katiyakan ko. Hinding-hindi na ako bibitaw, ngayong ikaw na ang kasayaw. Kung
Mahiyain mararamdaman ko muli ang yakap ng panahon, habang kumakalabit ang init at sininag ng araw sa lilim ng ulaw. Mukhang di naman delikado kasi parang umingiti na ng ako. Kaya ngayon di na ako mangangamba kahit anong sabihin nila. Ngayong nandyan ka na, di magmamadali, ikaw lang ang katabi, hanggang sa ang buhok ay pumuti. Di na maghahanap puno, di na maghahanap ng kung anong sagot sa mga tanong, dahil ikaw ang katiyakan ko. Hinding-hindi na ako bibitaw, ngayong ikaw na ang kasayaw. Kung meron mang kulay ang aking nagsisilbing tanglaw, ikaw ay dilaw. Ngayong nandyan ka na, di magmamadali, ikaw lang ang katabi, hanggang sa ang buhok ay pumuti. Hindi na maghahanap ulo, di na maghahanap ng kung anong sagot sa mga tanong, dahil ikaw ang katiyakan ko. Ngayong nandyan ka na, di magmamadali, ikaw ang katabi, hanggang sa ang buhok ay pumuti. Ikaw na maghahanap ulo, di na maghahanap ng kung anong sagot sa mga tanong, dahil ikaw ang katiyakan ko. Hinding-hindi na ako bibitaw, ngayong ikaw na ang kasayaw. Ikaw na ang kasayaw. Kung mayroon mang kulay ang aking nagsisilbing tanglaw, ikaw ay dilaw. Ngayong nandyan ka na, di magmamadali, ikaw ang katabi, hanggang sa ang buhok ay pumuti. Ikaw na maghahanap ulo, di na maghahanap ng kung anong sagot sa mga tanong, dahil ikaw ang katiyakan ko. Hinding-hindi na ako bibitaw, ngayong ikaw na ang kasayaw. Ikaw na ang kasayaw. Kung mayroon mang kulay ang aking nagsisilbing tanglaw, ikaw ay dilaw.